Hello YouTube! I'm back. Pasensya na kayo, kung mapapansin niyo naman nag-iba ako ng nag-iba ako ng content. Sinubukan kong, mag-istorya-istorya muna pero hindi ako masaya, eh. Hindi ako hindi ako komportable, eh. Tsaka ang hirap mag-edit pagka mga story lang. Tsaka isa pa mahigpit si YouTube. Every upload ko kailangan ko pang ipa-approve. Minsan umaabot 2 araw, 3 araw, minsan 1 linggo pa. Kaya na-buisit ako. Teka, tanggalin ko na nga lang 'tong background. Ba't ba gumagano? Ayan. Mahirap magpa-approve kay YouTube kasi alam ko naghigpit si YouTube ngayon, eh. So, dito tayo sa masaya tayo. Dito tayo sa reaction. Balik reaction video tayo. Wala na akong pakialam kung wala akong mag-views diyan, bahala kayo. Hindi, lang naman, ginagawa ko lang naman para malibang ako siyempre. Yung iba diyan alam naman kung bakit gusto kong maglibang. So ito, meron tayong teka nga, tanggalin ko na nga lang ito ko. Pangit ng camera ko. Tanggalin ko na yung background ko. Wait lang ito maiba naman muna tayo. Ito yung nagpaalam naman ako dito kay Tony Cal. Etong channel na ito ay ang content nito ay ini-interview niya yung mga dating ex-con or mga galing sa Munti or sa mga city jail. At inaalam niya kung ano nga ba ang istorya sa likod ng rehas at istorya ng mga tattoo nila. Actually marami sila, eh. Yung iba hindi sumagot sa akin, eh. Pero ito si Sir Tony Cal. Subscribe kayo sa kanya, Tony Cal. I-ano ko na lang sa description yung kanyang channel. Nagpaalam naman ako sa kanya at sumang-ayon naman siya, okay naman. At ang nagustuhan ko sa content na ito ay marami tayong matututunan. Matututunan natin na yung mga misconception tungkol sa bilangguan or do sa maximum National Bilibid Prison sa Munti. Ayan, Munti. Marami kasi sa atin na may misconception tungkol sa Munti or sa mga kulungan. Lagi nila sinasabi, dati ang alam ko, sinasabi nila kapag maraming tattoo, ginagawang parang canvas or yung parang ginagawa kang drawingan doon sa loob. Totoo ba yun? Pero alamin natin kung ganun nga. So, sa mga susunod na videos na mare-reactan natin, malalaman natin kung ano nga ba ang katotohanan sa likod ng mga rehas. Kung ano-ano bang batas ang umiiral dyan, bawat gang, bawat grupo, kung paano nila napapanatili yung katahimikan. Isa pa nga at may misconception pa nga sa mga kulungan na laging riot, laging alam nyo na, magulo. Alamin natin kung yun ba ay may katotohanan. So ito, meron siyang video rito kay Tony Cal. Ang title nito ay Pagkaligtas sa Bitay, 1970s Silya Electrica
ng Muntinlupa. Alam naman natin na ano, ah, ako ang naabutan ko ng Bitay is ano eh, yung kay Leo Echegaray, yung lethal injection. Pero yung Silya Electrica is parang alam ko is tinanggal yan eh. Tinanggal na yata yan dati. Kasi yung death penalty sa atin is ano eh, pabalik-balik lang eh. Kasi siyempre alam mo na, hindi naman lahat is magkakatugma ng opinion. Katulad nung parusang Bitay. Siyempre kokontra dyan ay mga simbahan. Simbahang Katoliko. Although merong separation ng basta yun, may separation ng church and parang gobyerno, ganun. Pero meron pa rin silang partisipasyon pagdating sa mga ganyan, ang simbahan. So ito, alamin natin, paano nga ba nakaligtas itong si Sir? Hindi ko pa napapanood ito eh. 1970s, alam naman natin na ano eh. 1970s is, kung di ako nagkakamali, nauso yan. Ang mga sikat ng panahon na yun ay sila Baby Ama. Tama ba ako? Tingnan natin kung ano nga ba ang kwento ni Kuya sa likod ng rehas. Let's go. Sa'yo, gumawa ka na masama, nasa sa'yo. Kung kayo yung hihingian ko ng opinion na ibabalik mo nila yung death penalty, ano opinion nyo doon tayo? Kaya yun, nakita namin ang itsura nila. Nagpurutok nga ito, tapos ang Kayo, ano, ang tanong ko, may iwanan din akong tanong sa inyo. Pwede nyo sagutin sa comment section. Anong opinion nyo sa kung pabor ba kayong bumalik ang death penalty or hindi na? Kasi ang alam ko, ang kapalit ng death penalty is reclusion perpetua or yung life sentence. Yun yung kapalit ng ano eh, ng death penalty eh. So kayo, pabor ba kayo na bumalik ang death penalty dito sa atin? Comment down. kulay pala parang puso na nasagi. Okay, ano yung mga pumapasok sa isip nyo ng oras na yon na anytime pwede kayo mawala na dito sa mundo? Takot-takot na bugbog ang inabot namin dahil ipapaanin kami. Subscribe kayo sa kanya, Tony Cal. Si Roberto Riba na nangulungan ng matagal na panahon. Naging ang sentence ko, naging double death. Tapos pagdating namin doon sa Double death? pa po, naging pangkat ko, PRM, Rico Region Masbate. Dahil sa asunto namin na mabigat na asunto po. Trabaho ko lang po doon, naya pa ako, na hindi pa ako nakukulong. Yung nagagawa kami ng bandala, yung sa Maabaka, yun lang ang ginagawa namin doon. Yung lang ang hanap buhay ko doon. Nagagawa ng bandala. Tapos yung indulubid nila nga, pag natuyo na, dahil hindi bibili rin yun. Yun lang ang hanap buhay ko doon. Anong yung nangyari? Bakit napasok ko kayo sa ganung pangyayari? Dahil kasi dun sa dalawa rin namin magkasama, ano kami, di man kami nakagawa talaga ng ano yan. Nadamay po kami dahil sa yung dalawa na yon, yung gabi na yun, doon tumulog sa bahay. Ngayon, nung anuhan sila, bakit daw doon natulog sa bahay? Siyempre kasama kami. Yun ang ano doon, pangyari doon. Kaya nadamay kami doon na hanggang kami na nasintisya ng double. Matakot-takot na bugbog ang inabot. Pero ang tanong ko, hindi ba naipagtanggol nung attorney dito na sabagay nung panahon na yun, ewan ko pero hindi ba naipagtanggol, ewan ko, tanong ko lang naman, hindi ba naipagtanggol ng attorney nito na wala naman silang kinalaman? Or kung totoo yung sinasabi ni tatay na hindi naman sila. Doon sa kwento niya kasi parang nadamay lang. Although may mga kaso talagang gano'n na pagkasama ka is damay ka na. So, pagka gano'n kasi mahirap lusutan eh. Halimbawa sa isang bypass operation,
Halimbawa, meron kang kaibigan na, "Uy pare, nag-uusap lang kayo." Hindi mo alam, wala kang idea. Nagkukuwentuhan lang kayo sa labas ng kalsada. Tapos yung pa lang sa tao na yun is subject for, bypass na. Kinausap ka. So, saktong-sakto nung magkausap na kayo, nagkukuwentuhan kayo sa labas na hindi naman related dun sa drugs, na ano siya, na-pin down siya. Kumbaga pina-surrender na siya kasi nga parang parang minamanmanan na siya, eh. So, although wala ka namang ginagawa, hindi mo alam yung kasalanan mo, kasama ka. So, puwede ka idamay dun, pero hindi ko alam pa. Depende yata sa ano yun, eh, depende yata sa attorney niyo kung kaya ka ipagtanggol ng attorney mo or patunayan mo talaga na, wala kang alam dun sa kanya. Magkausap lang kayo. Puwede naman siguro yun, makakalusot naman yun. Kung mapatunayan mo naman na wala ka namang kinalaman dun at nag-uusap lang kayo bilang magkaibigan at hindi mo alam kung ano yung transaksyon niya dahil nagkita lang kayo, puwede naman siguro yun, patunayan mo lang na ano, na wala kang kinalaman dun. Nauubo ako. Sa'min dahil ipapaanin kami para bugbog kami ng mga PC. Ay ayaw namin mag-amin kaya hindi man kami kasama. Oo. Ngayon siyempre hindi mi na kaya ang bugbog. Nakapagsabi ni sige kasama ho kami diyan. Yun lang sinabi namin. Kumbaga ho, parang Nag-amin na lang. naamin. Nag-amin na lang. Anong taon nangyari yun, tay? Mga 1970. Okay, opo. Yung mga panahon kasi na yan is medyo maano pa yung batas natin, eh. Medyo nangingibabaw pa ang mga kapulisan diyan, eh. Siyempre, alam naman natin, napapanood naman natin sa mga ano, sa mga movies, yan na, kapagka ayaw umamin nung suspect is talagang binubugbog nila na para lang umamin. So, hindi ko alam na nangyayari din pala sa totoo yun, batay dun sa kuwento ni tatay, Hindi ko alam kung nangyayari talaga yun. Pero marami na nagsasabi nun na para lang hindi ka na masaktan, umamin ka na lang sa hindi mo kasalanan, 'di ba? Yung iba kasi pagka umamin daw is parang sinasabi na mababawasan pa yung sentensya mo. Pero bakit mo naman aaminin kasi kung hindi mo naman talaga ginawa, 'di ba? Yun nga, yung panahon kasi na yun hindi katulad kasi ngayon na ano, marami ng batas ang pumoprotekta sa karapatang pantao natin. Hindi katulad dati na wala naman yung mga CHR na yun, eh. Siyempre kung sino yung nasa batas, siya yung ano, nasa ibabaw, 'di ba? Kayang-kaya nilang manipulahin yung batas. Sila yung nasa ibabaw, eh. Ewan ko, base sa kuwento ni tatay, parang napilit lang sila na para hindi na sila masaktan, sige aminin na namin, parang gano'n. Tingnan natin. Sentensya na kami ng double dip. Saan po kayo napiit nung time niya? Sa Sorsogon po. Sorsogon. Sorsogon. Opo. Tapos nung nasentensya na kami, imbiyahe kaagad kami ng Muntinlupa. Napakahirap po ang naging buhay namin sa Muntinlupa. Dahil pag wala kayong hindi kayo makakain. Kaya lang nung magreklamo kayo, makakain din kayo. Tapos nung sige na namin ng reklamo, yan, ipaparabigayan na kami nila ng pagkain. Ayos din ang ibibigay sa amin. Ayos din. Patakot-takot na riot ang inabot namin doon. Kung hindi kami na isisira namin ang brigada namin, wala na kami. Ay linulusog ng mga taga-ibang brigada. Ano pa naman ng mga matalas? Haba. Pag halimbawa yung inaabot sa riot, bulag talaga dan. Brigada is yun yung cell by cell kasi yun, 'di ba? Halimbawa may mga 2A, 2B. Yung 2A brigada, 2A yun, Brigada 1, Brigada 2. Yun yung tinatawag na brigada, yun yung pinaka-cell nila. Yun yung pinakakulungan nila. So, ang alam ko diyan is may mga bantay pa yan, may mga bantay na nasa pintuan na kung laging lookout yan, eh. Dahil siyempre tinitingnan niya yung mga kakosa niya. Tapos may mayor, may bosyo, may ano nga ba isa?
Marami yan, maraming ano diyan, eh, maraming tawag yata diyan. Tingnan natin. Ayan. Mm. Tapos, nagsigaw naman ng mga empleyado na tigil na kayo, nasigan ano ng baril. Ayun yung Yung empleyado yata is yung ano, yung mga jail guard. Yun yung tawag nila yata dun sa jail guard, mga empleyado. sige nila ang paputok ng baril. Yung tinatamaan ng bala, patay din. Mm. Yung ginaawat nila na hindi maano, na Opo. tinatamaan din ng bala, patay. Wala, hindi ako nagtanggap ng tungkulin doon. Mahirap magtanggap ng tungkulin doon. Kaya, siyempre, ang mga kasamahan mo, bilanggo, ay hindi mo maanohan yun. Ayun, mga tirador doon na, yung mga tirador ng sabi sa pangkat busyo, pinakabusyo. Ayun, mga tirador yun, ang mga matatapang doon, mga tirador Opo. nila. Minsan, pag sinabihan nga yun ng busyo doon na, sige, dusubin ninyo yun. Ano kaagad sila? Ay kami naman, inaano kami, sabi ni ayaw mi dyan, magsali dahil Tanong ko lang, bosyo at mayor ba iisa lang? Ang tawag ba sa bosyo is mayor? Hindi ko masyadong naintindihan pa, eh. Sige, alamin natin. Pero ang alam ko isa lang yata yun or magkaiba pa. Comment nyo nga. sabi mi mahirap na. Kahit titay na ang sentisya namin, makalaya pa rin kami. Pinangaralan kami ng tiyuhin namin, pinuntang kami na sa Muntinlupa, yung tiyuhin namin na ginagawa ni Marcos sa Santa Claus sa Malacanang. Opo. Yan ang pumunta sa amin na pinangaralan kami. Huwag kayo sasali-sali sa gulo dahil lalakarin ko ang asunto ninyo para makalaya kayo. Yun ang sabi ng tiyuhin namin. Opo. Kaya hindi kami sumali sa gulo. Kasi tayo yung naging hatol nyo, death penalty, bitay. Tay, ano yung mga pumapasok sa isip nyo nung oras na yon na anytime pwede kayong mawala na dito sa mundo? Yan ang naisip namin doon, parang wala na kami pag-asa sa buhay. Dahil mabibitay nga kami. Mm. Pero nung nalaman ng tiyuhin namin na ganun pala ang sistema na naging, nandun kami sa Muntinlupa, ay hindi man niya alam na nakulong kami. Mm. Nung nalaman niya na nasa kulungan na kami, pinuntahan niya kami. Tinanong kami kung ano ang sentensya namin. Sabi niya, double dip. O ngayon, sige, ay double dip ang sentensya niyo. Huwag kayong huwag kayong magagawa ng kalokohan dito. Huwag kayong magsasama-sama dyan sa Paano yun? magawa ng kalokohan. Paano yung double death? Di ba? Paano yun? Enlighten me nga kasi parang paano yung double death? Ibig sabihin, nabitay ka na, bibitayin ka pa? Parang ganun ba yung logical explanation niya? Ganun ba yun? Medyo hindi pa ako dito kasi ilan pa lang yung napapanood ko rito at na-fascinate nga ako dito dahil maraming aral itong mga channel ni Tony Cal at yan sila Bosyo Official, si Tatong Kalye. Hindi ako sinasagot ni Tatong Kalye. Baka busy, eh. Nagpaalam ako sa kanya, eh. Kaya lang parang hindi yata napapansin yung comment ko doon sa YouTube niya. So, tingnan natin ito. So, ako gusto ko lang malaman kung ano nga ba yung double death penalty. Ay, habulin ko kayo. Si Marcos pang kasi noon. Yun, pag ano niya, o sige, steady lang nga kayo, di kayo matutuluyan dyan. Nag-asa na kami doon kayo gagawa talaga niya ng paraan daw. Kahit pati ngayon yung mga anak niya na sundalo doon sa Maynila noon na mag-duty rin. Pinuntahan din kami. Nasabi nila, huwag kayo gagawa ng kasalanan dahil makakalaya pa kayo kahit di tayo ang sentensya niyo, makakalaya pa kayo. Ano pong nangyari doon sa dalawa? Ayun, Nasintensyahan. nasintensyahan sila, doon sila natuluyan. Natuluyan sila sa bitay na December sila. Sa December yun. Opo. Tapos yung ma-December sila, parang nawala na rin kami ng pag-asa. Tapos dumating uli yung tiyo namin, pinaalalahan kami na huwag kayong mag-alala dahil hindi na kayo matutuluyan dyan sa bitay. Kaya yung nung mabitay noon, pinuntahan niyo po yung kasama namin sa morgue. Opo. Kaya yun, nakita namin ang itsura nila. Nagpurutok nga ito, tapos ang kulay pala parang puso na nasaging. Opo. Yun ang pangyari doon. Yung nasa Lia Electrica po sila, baling pumotok yung balat. Purutok ito, pati ito dito, pati ito, lahat ito. Opo. Purutok yan, tapos ang kulay parang puso ng saging. Oo, kasi ano yun, kuryente yun, eh. Ay alam mo yung feeling na na-ground ka lang. Ako ilang beses akong nag-ground, eh.
talagang nawawalan ka ng malay. Saglit kang nawawalan ng malay. Feeling ko nga nun parang pagsaksak ko kasi, hindi ko namalayan nahawakan ko pala yung dulo. So, ang pakiramdam ko nun parang may tumadyak sa likod ko. Yun ang pakiramdam ko talaga nun na parang may tumadyak sa likod ko. Saglit akong nawalan ng saglit lang siguro mga 1 seconds o ganun lang. Na parang nag-blackout ako. Tapos tiningnan ko yung likod ko. Sino tumadyak sa'kin? Nagtawanan yung mga nasa likod ko. Sino tatadyak sa'yo? Dun ko na-realize na nag-ground pala ako. Sabi niya, "Nag-ground ka. Nanginig ka nga, eh." So, yun yung feeling na ground pa lang yun, papaano ito, 'di ba? Kasi ang alam ko sa Silya Electrica, may napanood kasi ako dati, kung matatandaan ko, napanood ko dati is, ewan ko sa GMA yata yun. Merong yung ulo mo kasi kakalbuhin yan, eh. Tapos meron pa silang ilalagay diyan na basang foam, ilalagay sa ulo mo, babasahin yun, yung foam na yun. Tapos papatungan pa nung parang stainless na yung nakakabit dun yung kuryente. Sa ilalim nun yung basa yung foam, papatungan pa ng parang yung palangga ng stainless na may nakakabit na kuryente, yun. Tapos yung kamay mo yung paa mo na yata nakababad pa yun, nakababad pa sa tubig yata yun. Kung di ako nagkakamali, dun sa documentary na yun. Tapos alam ko parang babasahin ka pa yata dun, eh. Oo, alam ko babasahin tapos yung foam basang-basa yun, ulo mo, ta's papatungan ng stainless. Tsaka nakababad yung paa yata sa tubig. Ewan ko, yun yung pagkakatanda ko dun sa pero correct me if I'm wrong kung mali yung pagkakatanda ko sa documentary na yun. Awa kami doon sa kanilang dalawa. Siyempre kasama namin sa asunto, pero kasalanan talaga nila, sila may kasalanan. Mabuti nga hindi kami natuluyan kay may nakapaghabol sa amin. Ay kung wala, natuluyan din kami. Kung kayo ho yung hihingian ko ng opinion na ibabalik ko nila yung death penalty, ano hong opinion nyo doon, tay? Ako parang ayaw ko na ibalik. Parang ayaw ko na ibalik yun. Dahil kawawa ng mga tao na natutuluyan. Yung walang kasalanan. Kawawa. Natutuluyan, siyempre wala naghahabol. Natutuluyan. Mayroon natuluyan doon na wala daw siya kasalanan, nadamay lang siya. Pero natuluyan. Natuluyan sa bitay. Dahil siyempre wala nakapaghabol. Opo. Kasi naniniwala naman mo tayo na kahit anong sama ng ginawa mo sa labas, may pag-asa pa rin po talaga magbago. Ay, oo. Opo. Mayroon talaga. Pag pinatay nyo na ho, paano pa ho makakapagbago, no? May pamilya ho ba kayong naiwan, asawa, anak sa labas? Ay, nung lumaya ako dito na ho ako nakaasawa na diyan pa ako sa kulungan, bantay ako ng kukunat yan nung araw sa Santa Lucia. Doon ako nakakuha ng asawa. Hanggang ngayon nagsama kami. Wow. May anak ako na 3. 3? Okay po. Ano po ba yung nasa isip nyo? Kasi bagong laya kayo, tay. Ano po ba yung nasa isip nyo? Ang isip ko talaga noon, nung lumaya na ako, ayaw ko na magawa ng gulo. Dahil sabi ko, ayaw ko na magbalik sa loob ng kulungan dahil sa loob ng kulungan, marami kang sinusunod na batas. Samantala dito sa laya, sarili mo ang batas ang sinusunod. Gumawa ka man na mabuti, nasa sayo. Gumawa ka man na masama, nasa sayo. Yung may ipapayo nyo sa kanila. Mag-isip lang sila na mabuti. Hindi sila mag-isip ng masama. Yun lang ang dyan. Parang kahit pag nag-isip ka ng masama, maraming magagawa masama talaga. Pero pag kabutihan ang isipin mo, wala kang mag-iisip na masama. Kabutihan lagi ang nasa isip mo. So, yun. So, yun. Maraming salamat kay sa video ni Tony Cao. Subscribe kayo sa kanya, kay Tony Cao. Marami siyang mga video. Parang hindi yata ikinuwento doon yung pato. So, parang ang kinuwento lang doon is kung paano siya nakaligtas yata doon sa Silya Electrica. Alam ko is marami nakapila dati sa Silya Electrica, eh. Kaso nga pinatigil yata yan. Hindi ko nga alam kung
panahon ba ni Cory natigil yan? So yun na ako, nagustuhan ko lang yung mga content niya kasi bukod sa educational, awareness din yan para do sa mga sana mapanood mo itong mga kabataan ngayon na masyadong mapupusok. Halimbawa, yung mga kabataan ngayon hindi ko naman nila lahat na nakikita ko sa mga Facebook yan na nagbabatuhan sa gabi. Pag nag-abot, nagbabatuhan talaga. Isipin nyo, panoorin nyo to, mga Gen Z. Ayan, panoorin nyo to kasi dito nyo malalaman na hindi ganun kadali yung pinapasok nyo. Dito nyo malalaman na hindi advisable na laging init ng ulo ang paggaganahin. Dahil minsan kasi minsan nadadala na tayo. Minsan nadadala na yung damdamin natin na hindi na natin malalaman kung ano pa yung kaya nating gawin. So tatandaan nyo lagi, ang pagsisisi, wala sa una yan. Laging nasa huli yan. So every move, every action dapat kalkulado mo yan. Na huwag kayo huwag masyadong mainit ang ulo na konting kibot lang is mananapak hanggang sa magsusumbong na yung nasa pak, hanggang sa nagkakaroon na ng riot, hanggang sa hindi na natin namamalayan, hindi nyo na namamalayan, meron na pala kayong nadali. Siyempre, ando na yun labo-labo na yun nasaktan ka na. Diba? Pag nasaktan na kasi ng isang tao, may tendency na magdilim na ang paningin yan Ang gusto na lang yan, gumanti. So, hindi nyo na manamalayan yun. Yung mga kabataan na yun nakakadali na sila. At siyempre, yun yung casualty. Alam naman natin hindi naman lahat, pero yung iba kasing kabataan yun, malalakas ang loob dahil alam nila na hindi sila makukulong. Pero alam ko, is mapupunta kayo sa welfare. Meron yatang kulungan para sa mga bata. Hanggang sa mag-edad ka na. Ewan ko, yung batas na yun. Natatawa ko sa batas na yun Kaya ang daming malalakas ng loob ngayon dahil sa batas na yun alam nila, hindi sila makukulong Pero alam ko may limitasyon yung batas na yun. Na pwede pa rin naman makulong. Kaya lang sa parang social welfare na yung parang DSWD mo na yung hawak hanggang sa umidad ka na. So yun, maraming salamat sa video ni Tony Carl. Sana marami kayong natutunan do sa kwento ni tatay. At hanap pa tayo ng iba. Every video naman ng mga ito very very inspiring, very educational. Ito dapat yung pinapanood ito dapat yung pinapanood lalo na yung mga bata, mga kabataan ngayon, yung mga Gen Z na masyado mainitin ng ulo. Ito, panoorin nyo to para may idea kayo kung ano ba talaga ang kahihinatnan ng mga laging gulo sa karsada, laging riot sa karsada, mga namumulat sa hindi magandang gawain. Panoorin nyo to. Sila na mismo magsasabi sa inyo na huwag nyong gagawin. Huwag nyong gawin yung mga bagay na pagsisisihan nyo sa bandang huli. Tandaan nyo lagi, ang pagsisisi, laging nasa huli. So yun, maraming salamat Tony Cal at sa video mo. Hanggang sa muli. Bye-bye.